natin gagawin is yung beating. So, ginagawa ito para maghalo yung mga ingredients at maka-incorporate tayo ng air sa ating mixture. So, madalas itong gamitin sa pagbibit ng itlog or cake batter para maging light at fluffy yung ating mixture. Next naman is creaming method. Ginagawa ito sa paghalo ng butter at sugar hanggang sa maging light and creamy yung texture. So, katulad nga ng nakikita natin sa video, is nagiging light na yung kulay niya habang minimix. Nakakatulong ito para magdagdag ng air at magbigay ng soft texture sa cake. Dito makikita natin na may pagkakaiba na sa kulay kaysa sa una. So, ibig sabihin malapit na tayong matapos mag-creaming. At yun nga, na-achieve na natin yung texture na gusto nating makuha. Ang cutting in method naman is ginagamit kapag ginahalo yung cold butter sa dry ingredients. Gusto natin na manatiling solid yung butter para maging flaky ang resulta. So nakikita naman natin sa video na nilalagay natin yung butter dun sa dry ingredients, which is yung flour. Kapag napag-combine na natin yung dalawa, ibig sabihin okay na yung mixture natin. So, dumako naman tayo sa cut and fold. So, dito ilalagay natin yung mga ingredients na kailangan natin, which is yung flour and yung water. Yung cut and fold is medyo delicate gawin. So, ito yung paghiwa or pagtiklop ng mixtures gamit yung spatula. So, kailangan maingat para hindi mawala yung air sa mixture.
folding. So, similar siya sa cut and fold. Ang folding naman is gentle mixing. So, ginagamit ito kapag gusto nating panatilihin yung airy textures ng mga whipped ingredients. So, katulad na lang ng mga chiffon cakes or yung mga mousse. Kneading or pagmamasa. So, ito naman is ginagawa para makagawa tayo ng dough or yung bread dough. So, makikita natin sa video na kailangan muna nating maglagay ng mga flour sa ating pagmamasahan at sa ating kamay para hindi tumikit yung mismong dough sa ating kamay. So, dito, hinahalo at pinipisa yung dough para makadevelop tayo ng gluten o yung pinakang ingredients na kailangan natin sa dough. So, nakakatulong ito sa textures and structures ng ating bread. Sa basic method, ito yung ginagamit para haluin yung mga ingredients evenly. Next is sifting. So, simple lang din itong gawin. So, ginagamit ito para matanggal natin yung mga buo-buo na mga flour. So, nakakatulong ito para maging smooth yung textures ng ating final product. So, makikita natin sa video na kailangan nating isip talaga yung flour para magkaroon tayo ng maayos na texture. Lastly is whipping. So, dito gumamit tayo ng electric mixer para hindi tayo mahirapan. So, dito ginagamit natin ito para makakreate tayo ng volume sa mga liquid ingredients like yung cream or yung egg white. So, dito magkakaroon tayo ng mga tinatawag na stages or yung peaks na importante para sa texture. So, meron tayo ditong foamy stage, soft peak stage, stiff peak stage, at yung over-beaten stage. Pero yung ginawa lang natin is yung stiff peak stage.